1 John chapter 3 verse 1. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, as we start studying, Lord God, sa umagang ito, yung aming pag-aaralan patungkol sa pagiging anak mo in relations to what extent, Lord God, yung salvation na binigay mo sa amin. I pray na bigyan mo kami ng sapat na kaunawaan upang maintindihan namin ito. Tulungan niyo po kami na makita namin yung lalim ng salvation, ng gospel na binibigay mo sa amin upang makita namin, Panginoon, kung gaano kalawak at gaano kalalim at gaano kasagana yung binigay mong pribilehiyo sa amin, Panginoon. Na minahal mo kami at binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon at ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Thank you, Father God, sa iyo lang mga papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po ang lahat. Okay. Madalas po, ang iniisip ng marami pag sinabing kaligtasan, ang benefit lang na madalas na pumapasok sa utak ng tao ay pupunta siya sa langit. Tama o mali? Tanungin ninyo yung maraming mga Christians, lagi ang alam nila sa pagiging Christian, sa pagiging born again, anak ka ng Diyos, pero ang nasa utak lang nila, pupunta ka sa langit. Plus, madalas din ito, maraming guilty mga Christian dito, is to enjoy yung pagiging prinsipe o pagiging prinsesa dahil anak sila ng hari ng mga hari. So, iniisip ng marami dahil anak sila ng Diyos, pwede silang tumawag instantly ng ganito, ng ganyan, pwede silang humingi kay Lord. Lord, gusto ko ng flat screen TV. Lord, kailangan ko ng ganito kalaking pera. Parang pagbibigyan sila kaagad dahil yun yung pagiging anak ng Diyos. When Jesus was captured in Gethsemane, tapos tinagpas ni Peter yung tenga ng isang sundalo, sabi ni Jesus, hindi niyo ba alam na pwede akong tumawag ng battalions of angel? Pero ano sabi ni Jesus? Hindi niya yung gagawin. Okay? Pero yung mga nagsasabing Christian sila, ang kakapal ng mukha, kasi kung makahingi sa Diyos, ganun-ganun na lang. Kung makapagsabi, Lord, gusto ko ng ganito, Lord, gusto ko ng ganyan, tapos lagi iniisip, anak ako ng Diyos eh. Diba? Yung concept natin ng pagiging anak ng Diyos ay malala. Malayo dun sa tinuturo ng Scripture, ano ba talaga ibig sabihin pag sinabing anak ka ng Diyos? Okay? What most Christians think about, hindi naman talaga pagiging anak, kundi pagiging senyorito at senyorita. Tapos hindi nila napapansin na yung kanilang tinatawag na amang Diyos o yung kanilang God, yung kanilang hari, na tinatawag nilang Diyos, hindi naman talaga nila iniisip na Diyos, but iniisip nilang genie. Bakit genie? Ha? Oo, kasi lahat ng hinihingi nila gusto ibigay. Lord, gusto ko nito. Lord, gusto ko niyan. Hindi na kinilabutan, okay, hindi na kinilabutan na yung kanyang kinakausap ay ang Diyos. Alam niyo yung kagabi yata tayo nung nagbabasa ako, iniisip ko yung ano kaya yung feeling nang nakasama mo talaga si Jesus Christ at naintindihan na nung, halimbawa isa ka doon sa mga apostles, tapos nalaman mo nung ikaw ay isang apostle na si Jesus Christ pala ay God. Ano kaya mararamdaman niyo? Halimbawa kayo si Thomas. Halimbawa kayo si Thomas. Nung nagpakita si Jesus sa kanila, tapos pinakita kay Thomas, butas yung kanyang palad o yung kung saan man yung mga sugat niya, pinakita niya, tapos nabuhay siya. Tapos sa reaction ni Thomas, my Lord and my God. Ano kaya yung feeling meron si Thomas? Nahihiya. O ano pa? Ako hindi lang ako mahihiya, magugulantang ako, baka himatayin ako dun. Kasi marirealize ko na yung kasakasama ko for 3 years ay Diyos.
Meron ako sa pinapanood na series ngayon, yung Supernaturals, yung magkapatid ron. Mythology kasi yung topic nung series na yun eh. Nakikipaglaban sila dun sa mga demon, sa mga angels, sa mga fallen angels, nakikipaglaban sila. Merong isang season na ang kasama na nila si God. As in, nakikipaglaban doon si God. Yun yung isa sa mga series nila. Natatawa ko yung concept nila kung paano nila iniisip kung ano si God. Pero yung portrayal nila, tama. Kasi si Jesus in the Old Testament, pwedeng si Jesus, even in the Old Testament, sa anong New Testament, nakikipag-mingle sa tao. At pinapakita nila si God, parang tao lang din, hindi mo na mapapansin, pero God siya. Pero all-powerful, alam yung iniisip nila. Nagkikwentuhan sila, hindi nila alam nung Kaya nga sabi nung God, nakakalimutan nyo ba, Diyos ako? Kasi pinag-uusapan nila eh. Nakakalimutan nyo ba, Diyos ako? Alam ko yung pinag-uusapan nyo? May mga ganong scenario doon sa series. Kaya nakakatawa siya. Kasi ganun yung concept. Isipin niyo si Jesus Christ, kasama nyo for 3 years. Ano yung feeling nyo pag nalaman nyo? Kasi nung una, hindi nila yun alam. Di ba? Tama ba? Alam ba agad ng mga apostles na God yun? Hindi. Pero nung na-realize sila na God yun, kaya nga si John, sabi niya, isa sa mga sinabi ni John sa 1 John, what we have seen, what we have heard, di ba? Yung nahawakan nila ng kanilang mga kamay, siya yun, si God yun. They've been with God. Ganito yung feeling ni John. Tapos yung reverence niya, kaya nga pagdating sa Revelation, ang mga sulat ni John, grabe yung kanyang reverence kay Jesus. Kasama niya, pero nung na-realize niya who Jesus is, ganun kagrabe yung kanyang pagkatakot dito. Samantala, nung hindi niya pa alam na Diyos si Jesus, kumakadikit nga siya eh. Diba? Kakain, tabi sila. Tapos, kumakatanong nga sila, ako ba yun? Tapos nagtanong pa yung nanay ni John sa ni James, pwede po ba sa tabi niyo, sa pagluklok ninyo, sa tabi ninyo maupo yung dalawang anak ko? Nung na-realize ni John yun, ano kaya yung feeling niya na Diyos yung kinakausap nila? Tapos may one time pa na pagpunta nila dun sa Samaria, ang sabi pa ni John sa ni James, ano Lord, pauulan na ba namin ng apoy? Isipin nyo, kinakausap nila ng ganun ang Diyos. At that time, hindi nila alam na Diyos si Jesus. Pero ngayon, marami mga Kristiyano, alam nila na Diyos yung kinakausap nila, pero kung kausapin nila ang Diyos, walang pakundangan. Kung mag-demand sa Panginoon, gano'n na lang. Kung mag-claim, Lord, I claim. Ano ngayon? Bakit meron kang karapatang mag-claim? Ano yung redemption? Di ba? Promo? Andito po ako, mag-claim lang po ako kasi nakakuha po ako ng free. Diba? Bakit kayo mag-claim? Anong karapatan nyo? Binabanggit din sa Old Testament, wala tayong karapatan. He is the potter. We are the clay. Kung anong gusto niyang gawin, He can. He is God. Diba? Pero, ang napakagandang naintindihan ni John at ipinapakita niya sa atin, especially dito sa 1 John, what manner that God has bestowed on us. Okay? God the Father, ibinigay niya yung love niya sa atin that we should be called children of God. Ano po ba ang big deal kung gagawin tayong anak ng Diyos? May big deal po ba? Meron bang issue kung gagawin tayong anak ng Diyos? Ha? Ano naman kung gawin tayong tagapagmana? Pwede naman, di ba? May issue ba doon? Ako, magkakaroon ako ng malaking issue doon. Kung bibigyan ako ng chance, hindi ako pipili ng kukunin kong anak na magnanakaw. Hindi ako kukuha ng magiging anak ko na magiging kasiraan ng pangalan ko. Yes or no? Di ba? Tayo, yung mga parents na dito, alam ko na may mga times na naiinis kayo sa mga anak ninyo, especially mga nanay. Lalo ngayon, Mother's Day, di ba? Naiinis kayo minsan sa mga anak ninyo. Di ba? Wala kayong choice eh. Yan yung naging anak nyo eh. Di ba? Wala kayong choice eh. Pero kung papipiliin kayo
given a chance, anong klaseng anak ang pipiliin nyo? Halimbawa, pupunta kayo sa isang nursery room sa ospital, sasabihin sa inyo, bibigyan ko kayo ng chance, pumili. Mag-encode kayo ng mga qualification, lagay nyo sa computer, isasaksak natin yan sa bata, yun ang magiging program ng ugali niya. Anong ilalagay nyo? Pwede sana ganun, no? Ano? Anong gusto nyo maging quality ng anak? Ha? Masunurin. Ano pa? Matalino, masipag, ano ba? Lahat siguro ng good qualities, no? Tama? Lahat ng good qualities, syempre. Kung parang matrix lang sana tayo, na nakaprogram lang ang lahat ng bagay. Ganda sana yung mga concept ng mga movies niya, tonto ako pag nanonood ako eh. Kasi, sa pelikula naman ni Keanu Reeves, yung buhay natin, nasa loob lang tayo ng isang matrix. Okay? Kailangan mong makawala doon. Kasi itong buhay na to, naka-program na siya. Parang gano'n. Naka-program na siya. Yung lasa ng steak, yung lasa ng ganito, naka-program lang yan. Okay? Parang gano'n. Yun yung concept niya. So, kailangan mo makawala. Kung pwede lang sanang gano'n. Kung pwede lang sanang i-program yung mga utak nyo. Yung mga problemang asawa. Di ba? Mga problema nyo mga asawa nyo. Kung pwede lang sanang i-reprogram. Yung mga anak ninyo, kung pwede lang sanang i-reprogram yan. Di ba? Isaksak ninyo sa, magre-reboot lang sana kayo kung pwede lang siya parang computer. Tapos pwedeng saksakan ng antivirus na lahat ng virus sa utak niyan matanggal. Kung pwede lang sana. Okay? So, anong big issue? Ang big issue is, hindi naman tayo karapat-dapat kung gagawin tayong anak ng Diyos. Tama? Yun ang isang big issue dyan. Bakit? Ano ba tayo? Ano ba tayo kung gagawin tayo anak ng Diyos? Ano bang meron tayo? Wala tayong kwenta. Di ba? Wala tayong kwenta. Okay? If given a chance, bibigyan kayo ng isang genius na anak at isang anak na hindi makaintindi kahit 1+1, ano pipiliin nyo? Siyempre, genius na, di ba? Siyempre, doon ka na sa makakakuha ka ng malaking, kumbaga parang advantage. Sa pagiging anak natin sa Diyos, kumbaga sa negosyo, palugi tayo. Tama ba? Palugi. Okay? Gagawing anak ng Diyos ang isang bata na walang kwenta. Tingnan niyo yung sarili niyo. Yan, sige, kaya niyo tingnan? May kwenta ba kayo? Wala tayong kwenta. Sa harapan ng Panginoon. According to Isaiah, we are just like what? Rags. Filthy rags. Maruruming basahan. Okay? Maruruming basahan. When you say maruruming basahan, by their time, okay, sila ay nagluluto sa pamamagitan ng uling, hindi pa uso noon ang gas stove, hindi pa uso noon ang microwave, hindi pa uso noon ang induction cooker, makuling in short, yung mga basahan ginagamit nila. Okay? So we are filthy rags sa harapan ng Panginoon. Pero, He bestowed His love for us to be called children of God. Ano ang reason? His love. He called us to be children of God. Okay, ito yung isang bagay na gusto kong malinawan ngayong umaga. For the previous 10 sermons that I delivered sa inyo sa gospel series, sa previous 10, pinakita ko sa inyo how God justified us. Tama? Paano tayo ginustify ni Lord? Doon sa unang 10, pinakita ko sa inyo yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari, pinlano muna ni God, tapos ginawa niya yung mga essentials, namatay si Kristo doon sa cross, lahat, nabuo yung plan, tapos dumating yung time kung kailan yung calling mo, paano ka ginustify, and here you are now a Christian. Okay? Pero hindi doon nagtatapos yun. Hindi nagtapos ang lahat sa justification.
Okay? Hindi nagtapos ang lahat nung niligtas tayo para hindi ka lang mapunta sa impyerno at pinatawad ka lang. Pwede naman yun eh. Halimbawa, magkagalit tayo. Pwede namang mangyari na magkabati kayo. Okay? Pero pagkatapos yung maging magkabati, tapos na. Halimbawa, you are bigyan ko na example. Si Ate Tess, since siya yung merong business dito sa atin. Halimbawa, Ate Tess, meron kayong isang empleyado sa school, okay, na ang gagawin ay sisirain yung eskwelahan. Sisirain in a sense physically. Sabihin natin, pinagnakawan yung eskwelahan, tapos siniraan kayo, sinira kayo dun sa lahat ng mga tao. So, wala lang magbabankrupt yung school, halimbawa lang naman, no? Tapos, pinatawad nyo. Pwede naman yun, di ba? Na mapatawad nyo yung tao. Pero papayag ba kayo na kukunin nyo siya ulit? Hindi na. Hindi na. Why? Yung trust. Ang ginawa ni God in us, nung tayo ay niligtas niya, hindi niya lang tayo pinatawad. Okay? Nagkaroon tayo ng kasalanan eh. Tama po ba? May kasalanan tayong lahat? Nung pinatawad tayo ni God, hindi lang natapos doon sa pagpapatawad niya at pupunta tayo sa langit, hindi doon natapos. Alam niyo kung ano sumunod? Dinala niya tayo sa kanyang family. Ginawa niya tayong anak. Hindi by right na tipong dahil you deserve it, okay? Ginawa niya tayong anak because He loves us. Ganun ka-extend yung kanyang love. Ano yun? Ano yung laman nung love na yun? Okay? So, dalawang part. Okay? Una, we are born of God. Pangalawa, we are adopted by God. Born of God and adopted by God. Yan. Lilinawin ko sa inyo yung dalawang part na yan. Okay? Dalawang paraan para maging anak ang isang tao ng isang mag-asawa sa panahon natin. Tama ba? Biologically and adoption or psychologically. Di ba? So, biologically, yung mag-asawa, kinasal, nagkaroon ng anak, yun yung biological. Adoption, psychological. Merong mag-asawa, gustong mag-anak, hindi sila capable, so kumuha sila ng paraan para makakuha ng anak. Pwedeng through the government agencies, pwede sa DSWD. Actually, kung gusto nyo mag-adapt ngayon, dadaan talaga kayo ng DSWD. Hindi pwedeng hindi. Dadaan talaga kayo doon to secure papers. Tapos, ang rules ngayon ng DSWD, ito yung pangit ngayon sa rules nila. Hindi kayo pwedeng mamili kung sino yung gusto nyong sanggol na kukunin. Hindi mong, ay, cute niya. Hindi pwedeng gano'n. Unlike sa ibang bansa kasi pwede yun, magbibigay kayo ng preference ninyo. Pati yung inyong physical attributes, pwede nyo isend sa kanila para kung sino pwedeng pinakakamukha ninyo, pwede yun yung ma-adapt nyo sa ibang bansa. Dito sa atin, dahil sa bibihira ang nag-a-adapt, kawawa yung mga bata, naglalakihan doon sa mga DSWD facilities natin, hindi kayo pwedeng mag-adapt na mamimili kayo. So kung sino yung first in line, yan ang makukuha nyo. No choice. No choice. Okay? So, yun yung sistema ngayon. So, yun yung psychological or by adoption. Sa atin, bilang mga Kristiyano, both yung ginawa sa atin ni God. Both. Both. Okay? Both born of God and adoption. Paano yun nangyari, Pastor? Tayo po ay dead in the spirit because of sin. Yun ang malinaw na sinasabi that we are dead in the spirit because of sin. Pero ang sabi, because of Christ or because of the work of the Holy Spirit din, tayo rin ay being born of God because of His love. Buksan niyo yung John chapter 3 verse 8. Then, pakibasa po. John 3:8.
Sige, yung makakita pa pakibasa. Ano sinasabi? Sige pa. John 3:8. The wind blows whenever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Born of? Of the Spirit. Born in the Spirit. So, isinilang sa Espiritu. We are born in the Spirit. Okay. Pangalawa, First Peter 1 verse 23. 1 Peter 1 verse 23. Take note of yung word, born in the Spirit. One 23, 1 Peter. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and the enduring word of God. Tingnan niyo yung word na born. Bakit ginagamit ng mga apostles yung word na born? It means, dating wala, tapos isinilang, nagkaroon ng ano. Ibig sabihin, hindi lang ikaw basta-basta isinama, but nanggaling sa kay God yung pagiging anak natin. Hindi lang sinabi, uli ka na, anak na kita. Hindi. Para maging anak ka, nanggaling ka sa Kanya. Hindi katulad ni Jesus, ha? Hindi yung begotten as Jesus. But you have been born. As in, ibig sabihin, Kanya ka talaga, nakaplano ka, okay? Nakaplano ka, na gusto ka niya, nilabas ka niya. Meron po bang magulang dito talaga na hindi nagmahal sa anak? Meron ba? Dito, merong mga magulang dito hindi nagmahal sa anak. Nung nilabas yung mga anak ninyo, ano sabi niyo sa anak niyo? Kapangit naman itong batang to. Ganun ba sinabi niyo? Meron ba nun? Nung niluwal yung anak niyo, paglabas, ay, kapangit namang bata. Ay, alam ko ba? Oo. Ganun ba? Ganun yung nangyari? Di ba? Kahit ano itsura niyan, ano sabi niyo? Anak ko yan. Anak ko yan! Wow, ganda-ganda naman ako, baby. Di ba? Ganun kagad kayo, di ba? Love na love nyo kagad yung anak nyo paglabas pa lang. Love na love nyo yung anak nyo. Tama ba? Ito yung ilustrasyon na pinakita kung bakit ang ginawang illustration ni God sa Bible, sa relationship natin sa Kanya ay hindi lang basta-basta, kundi father and child relationship. Gumawa siya ng isang ilustrasyon para maipakita niya that this kind of relationship is what we have with God. At hindi lang tayo ginawang anak lang, but nanggaling tayo sa Kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung tutuusin, hindi lang tayo basta-basta sinave, but He made us part of the family. Okay? Sa 1 John, tingnan nyo pa yung mga ginamit sa 1 John. Medyo marami tayong verses na babasahin. Sa 1 John chapter 2, verse 29, makibasa. Ano yung born na sinabi dyan? 1 John 2:29. Sige po, pakibasa po na malakas. If you know that He is righteous, you make sure that everyone who practices righteousness has been born of Him. Born of Him. Di ba? Ibig sabihin, ipinanganak niya. Naging anak niya. Ginawang anak niya. Born of Him. Okay? Sa 3:9. 1 John pa din. Tingnan niyo yan. No one born of darkness practices sin, for God's gift abides in him, and he cannot keep us sin.
Ito yung word na born of God. Si John, ilang beses niya inulit sa epistles niya. Actually, 7 times sa 1 John pa lang. Lagi niyang ginagamit yung born of God, born of God, born of God. Pinanganak ng Diyos, pinanganak ng Diyos. Yan yung klase ng relationship na ginawa ng Diyos sa atin. Okay? Tapos, hindi lang tayo basta-basta born of God. Mamaya kasi i-explain ko sa inyo yung essence niyan eh. Anong halaga that we are born of God and adopted of God? Okay? Pangalawa, kanina born of God, ngayon we are adopted by God. Bakit naman, or ano naman ang sinasabi that we are adopted by God? Okay? Romans 8:15, pakibasa rin po. That makes you escape against fear, but you receive the spirit of sonship, and by him we cry, Abba, Father. Okay. Yung word na ginamit dun sa translation ni Sister Vitad, sonship. Meron pa bang ibang translation? Anong sa inyo? Yan! Adoptions as sons. ESV uses adoptions as sons. Sa ibang translation, anong ginamit? Adoption din po. Sa inyo, Pastor, adoption din, no? Nakita nyo ba yon? That we, because of that adoption, now we can cry out, Abba, Father. Okay. Isa pa. Ginamit din yan sa Galatians 4, verse 4 hanggang 6. Sabi ng Galatians 4:4, but when the time had fully come, God sent His Son, Galatians 4:4, born of a woman, born under law, to redeem those under law, that we might receive full rights of sons, sa NASB adoption, because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. Si Paul, ang kauna-unahan among the apostles, who teaches the concept of adoption. Okay. Linawin natin. What does adoption mean when it is talked about in the scriptures? Sa atin po kasi, ang adoption, kapag wala kayong anak, gusto nyong magkaroon ng anak, mag-aampon kayo. Usually, ginagawa nyo kapag baby. Tama? Meron ba sa inyo nag-ampon ng matanda na? Mga 21 years old. Una, hindi na magpapaampun sa inyo yun. Di ba? Pangalawa, pag inampun nyo yung ganun, parang awkward sa atin, di ba? Parang awkward na. Kasi gagawin mong anak mo, matanda na, parang hindi na tama. Okay? Oo, may sariling utak na. Gusto ninyo, pag nag-ampun kayo yung kikilalaning amat ina, di ba? Magulang, di ba? Ganun tayo. Pero sa Bible, hindi ganun. Okay. Actually, in the Old Testament, ang adoption po, wala sa concept ng Israel. Walang adoption concept sa Israel. Pansinin niyo to ha. Kapag ang isang babae sa Israel, noon, kapag hindi nagkaanak, ano ang iniisip nila? Cursed. Okay? Pag ang isang lalaki namatay at hindi sila nagkaanak ng asawa niya, ano mangyayari? Ibibigay dun sa kapatid para magkaroon ng anak. Laging merong continuity plan. Okay? Kasi kailangan sa kanila yung lahi nila nagtutuloy. Wala silang concept na kukuha ka ng ibang lahi para maging anak mo. Hindi ganun ng Israel. Wala silang ganung concept. Ayaw nga nila nun kasi amin to eh. Kami ang plano ng Diyos. Bakit kami kukuha ng taga-ibang bayan tapos aampunin namin? Hindi sila okay? Hindi magkakaroon ng ganong concept ang Israel. So, saan ang galing yan? Sa ibang mga bayan, marami nun. Sa Egypt, merong concept ng adoption. Sa mga Greek countries, merong mga concept ng adoption. Pero, nag-iiba-iba yan. Nag-iiba-iba ng ano yan, ng kaugalian. Okay? So, sa Greece, sa mga Griego, ang kanilang adoption, pwede siyang maampon
ang process ng adoption sa kanila ay hindi lang basta-basta para magkaroon ng anak. Kasi gusto nilang magkaroon na magtutuloy ng kanilang lahi at ng kanilang religion. So, in a way, it doesn't mean na kanilang aampunin ay baby. Meaning, it should be their servant or trusted men, magagaling na tao, na pag inadopt nila, yun yung magtutuloy ng kanilang lahi. So, pwede na nang piliin. So, this is a good man, pwede nyo nang piliin. Sa atin, yung adapt ninyo, hindi nyo alam kung anong magiging ugali niyang paglaki. Sa kanila, sa Greek times, trusted persons na. Okay? Trusted persons yung magiging adopted nila. Sa Romans naman, ang mga adoption na ginagawa nila, mostly, ito yung mga wealthy people na walang anak. Pero dahil sa wealthy sila, gusto nilang ipamana yung kanilang yaman, mag-aalaga nito, usually ang kanilang inaampon ay isa sa kanilang mga slaves. Okay? That serves their home for a long time. So pipili sila ng slaves nila na talagang naglingkod sa kanila ng pinakamagandang paglilingkod at yun yung kanilang i-adapt. Meaning, matanda na rin. Hindi na rin baby. Nag-serve sa kanila ng matagal na panahon. So, yun yung kanilang adoption na ginagawa. Ngayon, ano yung concept na ito na tinuturo ni Paul? Ako, I agree na both concept ng Greeks sa kanang Romans, alam ni Paul. Because Israelites is living in the kumbaga, panahon kung saan kakasako pa lang nila ng mga Romans. Kakasako pa lang na Romans sa kanila. So, yung Greek culture, hindi pa rin nawawala sa mga Israelites. Sabi ko nga sa inyo, yung kanilang mga writings na binabasa nun, Greek Bible pa, Septuagint, yung time na yung kanilang ginagamit. Okay? Pero, Paul, being a Roman, alam din niya yung concept ng adoption. Okay? Na magkakaroon ng pagpapamana. Okay? Kakaroon ng pagpapamana. So, ngayon, ano yung sense niyan? Sa katuruan ni Paul, teka, basahin natin, no? Puntahan natin yung binasa natin kanina sa Galatians 4, verse 5. Puntahan natin doon. 4:5 hanggang 7. Galatians 4. Ang sabi dito, to redeem them that were under the law, they might receive adoptions of sons. And because ye are sons, God had sent forth Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Wherefore thou art no more servant, but sons, if a son, then heir of God, through Christ. Ang gustong ipakita dito ni Paul, actually, number 1 is liberty. Special mention, Sister Vital. Liberty. Ano yung liberty? Freedom. Kalayaan. When a person, a slave, is being adopted by their masters, number 1 that being given to them is liberty or freedom. Naalala niyo po ba yung prodigal son? The prodigal son became what? Naging ano? Nung winilustay niya na lahat ng kanyang mana, ano na nangyari? He became what? A slave! When he became a slave, so, kinakain niya na raw, parang naiingit na siya sa baboy, buti pa yung baboy, masarap kinakain siya. Hindi! So, sabi niya, babalik siya sa tatay niya. Technically, hindi niya pwedeng gawin yun. Okay? But sa illustration ni God, pinakita doon that the tatay restore the son sa kanyang statute na ano? Being what? A son. Binalik yung singsing niya, binalik yung robe niya, di ba? Ipinaghanda siya. Kung papaanda rin yung isipan ninyo, paano po yung master na bumili doon sa anak? Di ba naging slave siya? So ano mangyayari? Ano gagawin ng tatay? Behind the scene. Pabayaran niya yun. Bakit? Anak ko to eh. Nirestore ko to sa pagiging anak niya eh.
Babayaran ko kung ano man yung pinagbentahan dun sa anak ko kasi binili siya as a slave. Ganun ang slave ang kalakaran nila So, kumbaga yung concept na pinapakita doon sa prodigal son is the son is being restored to the statute of being a child or children of God. Naging anak siya ng Diyos, sinuotan siya ng mga dapat isuot ng isang pagiging anak. Okay? So, unang bagay na pinakita dito ni Paul is yung kanyang liberty. Pangalawa, yung kanyang pagiging heir. Pagiging tagapagmana. Sabi nga sa inyo, yung concept ng Romans sa adoption ay patungkol sa pagiging tagapagmana. Okay? Pangatlo, na pinapakita dun sa konsepto ni Paul ay yung deliverance from debt. Pagkakautang. Sabi nga sa inyo, kung papaganahin niyo yung imagination ninyo, malamang yung tatay dun sa prodigal son, ang kasunod nun, para hindi na ma-question pa yung bata, possible kasi baka tumakas yung prodigal son, tatakas na ako dito, babalik ako sa tatay ko. Pero sigurado, nahahabulin yun nung master niya. So, anong gagawin nung tatay? Para mawala na yung pagkakautang ng anak? Tutubusin. Babayaran niya yun. The ransom. Ito yung bayad. Bayad na yung utang ng anak ko. Okay? Look at Romans. Romans 8:12 to 17. Basahin natin. Therefore, Romans 8:12, therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. For if ye live after the flesh, you shall die. Okay? But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit shall bear witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs of God, joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, we may also be glorified together. Ano yung gustong sense na ipakita dito? Tayo ay malaya na sa sin. Wala na tayo sa bondage. Okay? Malaya na tayo sa bondage. Liberty, nung una, binigyan tayo ng kalayaan, nagkaroon tayo ng palit ng estado. Okay? Nagkaroon tayo ng pagpapalit ng estado. Hindi lang yon. Dati kasi from slave, naging child. Tapos bukod doon, naging heir. Pagkatapos doon, your statue or yung alipin, it is also paid. Okay? It is also paid. Hindi lang siya basta-basta paid, we are also justified. Justified. As in, anumang record mo, kasi pwede yun pwede kang, sige, sa akin ka, pero hindi pa rin ako magtitiwala sa'yo. What God made us, nung inadapt tayo, is ganun kaganda yung kanyang love, okay, na talagang meron tayong enjoyment ng pagiging anak. Mamaya papakita ko sa inyo yung enjoyment na yan, okay, na sinasabi ko. Okay? Magkakaroon tayo ng enjoyment sa pagiging anak. Okay? At panghuli po ay yung pagiging father niya sa atin. Tingnan natin, paano yan nangyari. Papakita ko sa inyo yung part ng enjoyment ng pagiging anak at paano yung sinasabi ko sa inyo na ginawa niya para tayo ay ma-enjoy natin yung fatherhood niya sa atin. Basahin niyo na lang sa bahay ito. Number 1, God provides for us. Yes or no? Yes. Philippians 4:19. Alam niyo na yan, tama? Pangalawa, paano nyo na-enjoy yung pagiging anak ng Diyos? Nararamdaman nyo ba anak kayo ng Diyos?
Yes or no? Oo naman. Ako, lagi kong kinikwento kay Sir Beck kapag there's a time na talagang sinasabi ko siya, kakapray ko lang ito, ito na yung answer ni God. Nagiging clear, kakapray ko lang ito yung nangyayari. So, kahit sa kanila, ni-explain ko ito, pinapakita ko dito, how is God's provision of being a child of God is doing something in our lives. Pangalawa, God protects us. Matthew chapter 10, 29 to 31. Tama ba? He protects us. Nagpo-protect ba si God? Oo. 10, 29 to 31. Pakibasa nyo sa bahay mamaya, please. Pangatlo, God encourages us. Nag-encourage ba si God sa inyo? Pinapalakas ang loob nyo? Yes! There are times na talagang, alam mo, parang walang pag-asa, but God's still there to give us the encouragement. Psalms chapter 10, verse 17. Pang-apat, God comforts us. God comforts us. 2 Corinthians 1, 3 to 4. 2 Corinthians 1, 3 to 4. At panghuli po, dun sa fatherhood of God, okay? God disciplines us. Ito yung pinakaayaw natin, pero nagdidisiplina ang Diyos. Hebrews 12:10. Our fathers disciplined us for a little while as they thought best. But God disciplines us for our good, that we may share in His holiness. Okay? Hebrews 12:10. Tama po? God disciplines us. This is the part that God is showing us that He is our Father. So, sa suma total, lahat ng mga binigay ko sa inyo kanina, paano natin ma-enjoy yung pagiging born of God and being adopted by God? When we ponder dun sa pagiging anak at pagiging ampon natin, ano ang benefit niyan? Ano ang benefit ng pagiging anak at ampon ng Diyos? Okay. I-summarize natin, sum up natin. Yung kanina, binanggit ko sa inyo, number 1, liberty. Okay? We are free. We are not slaves anymore. Hindi na kayo slaves ng sin. You can do righteousness. Noon, hindi kayo malaya, pero ngayon malaya na kayo. Hindi na tayo, ang turing sa atin ng Diyos, hindi tayo servant. Alam niyo ba yung mga Muslims, they can't call God Father? Alam niyo kung paano nila tawagin ang Diyos nila? Ang Allah. Yeah. Ang Allah. Hindi na pwedeng tawagin si Yahweh. Di ba? Hindi na pwedeng si Allah. Naku, papatayin niyo kayo ng Muslim pag sinabi niyo yun. Dapat laging definite article. Sino magaling sa English? Ano yung definite article? The. Di ba? The. Ang. Sa Tagalog, ang Allah. Laging ganun. Huwag niyong tatawagin si Allah. Hindi kayo close. Okay? Hindi niyo pwedeng tawagin si Amang Allah. Hindi. Kaya nga galit sila sa mga Christians dahil tinatawag natin ang Diyos natin na Ama. Wala tayong pakundangan. Sa kanila kasi, ang God is God, man is man. Pero sa atin, we are free. We have the liberty. So we can call Him Father. Okay? So we have the liberty. Pangalawa, the effect of that fatherhood is the justification. Binayaran na yung ating mga pagkakautang. Kaya nga, we know that we are saved. Okay? This is the, kumbaga, ito yung pinaka proof. Save ka, anak. Save ka. Okay? Save ka kasi nararamdaman mo yung pagiging tatay ko sa'yo. Nararamdaman mo or nararanasan nyo yung pagliligtas ko sa inyo dahil binayaran ko yung pagkakasala nyo dun sa cross. Pangatlo, we are sanctified. Doon sa doctrine ni Paul, patungkol sa sonship, okay? Kasama dito, yung pinapakita niya, dun sa Romans, sa binasa natin dun sa Romans 8, we are spirit of, born in the spirit of God. So ano na meron tayo? Anong nature na meron tayo?
isang benefit o isang effect dahil tayo ay anak ng Diyos, nagtutok effect din yan sa mga pag-uugali natin. Hello? Hindi lang virtual yung pagiging anak. Hindi lang nasa isip natin na naging anak tayo. Nasa ugali na rin na nagiging anak tayo. Yun yung effect ng born of God. Hindi lang tayo inampon. Yung mga ampon po, ganito. Pag inampon ninyo, lalo na sa concept ng Bible, pag nag-ampon kayo ng matanda na, kayo yung papabaguhin yung mga, normal niyang ginagawa? Hindi na, di ba? Pag yung inampon nyo, halimbawa, mga 5 years old na, okay, tamad na mag-toothbrush, pag inampon nyo na ganun kalaki na yan, parang mahirap na no? O, halimbawa, lalo na kung matanda na. Di ba? Matanda na, tapos natutulog na marumi yung paa. Nainis ako pagka marumi ang paa Tapos natutulog, pupunta sa kama, marumi yung paa, nakakainis. Parang, kasi ang bed para sa akin, dapat mabango yan Malinis yan dapat Tapos matutulog ka, dumi-dumi ng paa nito, matutulog dito, nakakainis yan, di ba? Yung bata po, pag nasanay ng ganun, mahirap baguhin yun. Okay? Kaya nga, ang concept na pinapakita ng scriptures, hindi lang tayo ampon. We are also what? Sons or born of God. Ibig sabihin, even our nature ay binago. Wala na yung dating pagkatao niya, siya ay bago na. Kaya yung ating mga pag-uugali, lilitaw din if we are children of God. Tingnan niyo yung katabi niyo. Mukha bang anak ng Diyos o nagmumukhang anak ng Diyos lang? Nagmamang-maangal lang, nagkukunwa-kunwarian. Mukha naman, di ba? Makikita niyo yun sa ugali, tama ba? Ang anak ng Diyos talaga, nagtutok effect yan sa buhay niya. So, nakakailan na tayo? Liberty, freedom, di ba? Isa. Pangalawa, justified, binayaran yung ating mga pagkakautang. Pangatlo, we are sanctified. Pang-apat, we are co-heir of Jesus. Co-heirs. Ang sabi ni Paul, we are co-heirs. Pag sinabing gano'n, hindi ibig sabihin na dapat kang magyabang. Ibig sabihin, you have the benefits. Okay? You have the benefits. At yun yung the place of our Father. Meron pa ba kayong gustong hingin bukod sa makapiling ang Diyos? Siyempre, isipin na natin, masarap guminhawa dito sa lupa. Pero walang ihigit doon sa eternity. Tama? Kaya nga yung tinuturo ni Joel Austin na this is the better life now. Nakakatakot yun kasi kung ito yung best life mo, itong nandito sa lupa, ang best life mo, yung susunod nun, worse na. Kasi best mo na ngayon to Dapat ang best mo yung nandun. This is the worst. Di ba? Nakakatakot yun. Kung ang tinuturo ng isang preacher, itong buhay na to, magiging masaganang ka, at ito yung best mo, nakakatakot yun. Nandito tayo sa lupa just to survive. Kung nagkakaroon ka ng extra, praise God. Di ba? Kung nagkakaroon ka ng extra, praise God. Pero hindi mo dapat maging aim o maging whole goal mo na ito yung maging best life mo. Kasi our best life should be where? Kaya nga linaw lagi na sinasabi ni Jesus noon huwag kayong mag-impok ng kayamanang nabubulok o kinakain ng actually hindi tanga yung tanga. Yung pronunciation doon masyado lang yung mga pastor na maingat para hindi nagmumura. Wala namang word na tanga. Saan ko? Langgam. Pero ano yun? Ano yung concept nung kainin ng langgam? Hindi. Kabulukan yung gusto sabihin dito. Kaya sa Tagalog, kapag sinabi kang tanga, bulok. Kaya yung sinasabi nung sa Tagalog dati, huwag kayong mag-impok para huwag kainin ng tanga. Parang another term for kalawang or pagkabulok. Amag. Okay? Kaya lang mga pastor nun, takot na ma-labelan na nagmumura. Kaya yung word na yung tanga, ginagawang, iniiba ng pronunciation. Para huwag kainin ng tanga. Okay? Tanga is corruption. So, huwag daw mag-impok. So, our life is not like that because we are co-heirs. Co-heirs of what? The heavenly place. Panghuli,
the effect of the sonship and the adoption is the fatherhood of God. Yung fatherhood, yung binanggit ko sa inyo kanina, yung 5. God protects us, diba? Andyan yung pagdisiplina niya. Ito po yung effect ng salvation. Hindi lang kayo pupunta sa langit, but we are sons and adopted by God. Kaya nga, when you call God Father, meron tayong karapatan doon. At huwag kayong maniniwala, lalo na nung nandito si, pangalan nito, in January, si Pope. Oo, si Papa. Na lahat na lang ng tao, sons of God or children of God. That's not true. Hindi po totoo yun. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Okay? Sino lang yung mga anak niya? Meron bang bata? Halimbawa, merong bata dyan sa labas. Pwede nyo ba sabihin, oy, anak mo ako? Pwede nyo ba yun? Sino ba nagde-decide para maging anak nyo? Sila? Papayag ba kayo? Merong bata dyan sa labas. Sabihin, Liberty Lupango, anak mo ako. Ano gagawin nyo? Teka, parang 4 lang ang niluwal ko Sa tatay, baka may pwede ba, no? Baka merong ginawang kalokohan tatay, tapos biglang lilito, anak mo ako. Baka mapag-isip ka ba? Pero kung ikaw nanay, sasabihin mo, ikaw yung anak, pero natatanda ko, 4 lang pinanganak ko Diba? Hindi yung bata ang magde-decide para maging yun ang magulang mo. Sino? Magulang. Naalala ko nung bago pa lang kami ni Sister Beth, may sinabi siya sa akin, sabi niya, ang difference kasi ng mapapangasawa sa kanang magulang, yung mapapangasawa pwede mo piliin, pero magulang mo hindi mo pwede piliin yun. Di ba? O kaya ang tao, hindi niya pwede sabihin sa Diyos, Diyos, anak mo ako! Hindi pwede. Sino ang magde-declare ng sonship? Yung parent, si God. Okay? Kaya hindi pwede i-claim ng kung sino-sino lang yung pagiging anak ng Diyos. That's the sad truth. Okay po? So I hope na naintindihan nyo yung message patungkol sa sonship, adoption, being a children of God. This is the isa sa mga pinakamagandang effect ng salvation na meron tayo. Okay? Ito yung nangyari. Hindi lang kayo pupunta sa langit. We are children and adopted children of God. Okay po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat sa pribilehiyo na binigay mo para maging anak mo kami. I pray that we may enjoy this, Lord God, as we continuously go on in this Christian life. I pray that help us to understand the depth, yung lalim ng pagiging anak. Anak mo sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kagaya rin ng epekto ng pagiging anak, that we are sanctified. Help us to live a life that is holy. Thank you, Lord, and I pray na Ikaw po ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isang mananampalatayang naririto para kami po ay ma-enjoy namin yung benefits ng sonship, ng adoption. Thank you, Lord, in Jesus' name we pray. Amen.